Nang ipinatayo ko ang bagong bahay para sa aking ina, mas malayo na ito ng halos 1 kilometro kaysa sa dati. At kapag bumibisita naman si Marlon sa bahay, ang sadyain niya ay ang aking ina lang. At kapag ganyang nagkasalubong ang aming mga tingin, parang wala lang siyang nakita. Hindi ako papansinin. Parang hindi lang ako nag-i-exist sa mundo. "Hi tita," ang maririnig ko lang kapag dumadalaw siya. At sasagutin naman ito kadalasan ng aking inay ng, "Hello Marlon, kumusta ka na?" "Mabuti naman po. Ano ba ang pakay natin?" "Wala naman po, binisita lang kita tita." "Ah, ganun ba? Salamat naman." At mag-uusap na yan silang dalawa. Alam kasi ni Marlon ang hilig ng aking ina. Bulaklak. Pareho ng hilig ko. Kaya nagkukwentuhan yan sila tungkol sa pag-aalaga ng mga bulaklak. At minsan pa nga, dinadalhan niya ng aking inay ng mga itatanim na bulaklak. Lalo na kapag wala pa sa koleksyon ng aking inay. Kapag natapos na silang mag-usap, aalis na rin si Marlon. "Hindi mo ba kakausapin si Kevin?" Ang kadalasan ding sasabihin ni inay sa kanya kapag ganyang nakitang hindi ako kinausap. "Saka na lang tita, nagmamadali ako eh." Ang isasagot naman niya. Misto lang tinutusok ang aking puso kapag nakikita ko ang ganyang eksena. Pero at least, nandyan pa rin siya. Binibisita ang aking ina. Nakikita ko pa rin siya. Araw bago ang nasabing pagkikita namin muli ni Ivan, hinanda ko ng aking sarili at kumontak ng mga taong maaari kong bayaran para sa isa sa katuparan kong plano. Isinet ko talagang araw na yon kung saan ay aalis ang aking ina. May seminar daw sila sa karatig na syudad kasama ang grupo nila sa simbahan. Bale 3 araw sila doon. Kung kaya ay libre ako sa aking gagawin. Dumating ang takdang araw. "Ang ganda pala ng bahay mo, love. Ang yaman mo pala." Ang sambit ni Ivan nang nakapasok na siya sa bahay namin. Pagsisikap. Kapag dumanas ka kasi ng matinding pagsubok, hirap at pang-aapi, darating ang punto sa buhay mo na isusumpa mo ang araw na naghirap ka at piliting makaangat sa buhay. Ang sagot ko sa pagpapatama sa kanya, "Naghirap ka rin dati?" "Oo. At lalo na, may isang taong ginawang impyerno ang buhay ko nang bata pa lang ako. Kaya heto, nagsumikap upang umangat." "Ay oo nga pala, may gagawin tayo love. At this time, bibigyan kita ng 20,000 katumbas sa gagawin natin. Payag ka?" "Talaga? Ang laki." "Oo, malaki yan. Marami ka nang mabibiling gatas yan para sa anak mo." "Sige love, tamang-tama. Kailangan ko ang malaking halaga ng pera para sa anak ko. Ito na ang solusyon sa problema naming mag-ama." Good. Maya-maya lang ay magsisidatingan na ang mga kaibigan ko. "Ano palang gagawin ko, love?" "Basta malalaman mo rin." Dumating ang mga kinontak kong tao. 6 silang lahat. Taga-malayong bayan. Nasa edad 25 hanggang 35. Malalaki ang mga katawan. Yan kasi ang aking specification sa aking kontak. Ang maghanap sa gym clubs ng mga lalaki. Baka sakaling may magka-interest sa aking offer. Mga tao lamang na naghahanap ng trip at nangangailangan din ng pera. Actually, hindi ko sila mga kaibigan o kakilala. Sinuhulan ko lang upang gawin ng isang bagay. Ang gahasahin si Ivan. Agad kami pumasok sa aking kwarto. Alam kong sa isip ni Ivan ay nagtaka siya kung bakit kaming 8 ang pumasok sa aking kwarto. "Love, trip lang to ha." Sabay hugot sa lubid na itinago ko sa ilalim ng aking kama at inihagis yun sa isa sa mga lalaki. Agad namang naintindihan nila ang ibig kong ipahiwatig. Agad nilang pinaligiran si Ivan at saka hinawakan ng mga kamay. Tinalian. Yung pagkatali na nasa likod ang 2 kamay at hindi maigalaw ang mga ito.
Hindi naman sila nahirapan sa pagtali kay Ivan, bagamat nagtatanong si Ivan kung para saan at tinalian siya. "Huwag kang mag-alala, love. Hanggang dyan lang yan," ang sagot ko na lang. At nagsitanggalan na ng mga damit at saplot sa katawan ang mga lalaking habang ako ay nakamasid lang sa kanila sa isang gilid ng aking kwarto. Nakaupo sa isang silya at sinimulan nilang pagpunit-punitin ang damit ni Ivan simula sa t-shirt hanggang sa pantalon, habang ang iba ay nagsimula ng paghahalikan at pagkakagati ng balat ni Ivan. "Love, maawa ka sa akin please. Ayaw ko sa ganito, love," ang pagmamakaawa ni Van. Ngunit tawa lang ang aking sinukli sa kanyang pagmamakaawa. At habang isa-isang nagpapasasa ang mga lalaki kay Ivan, nagtatawanan pa. At si Ivan, iyak ng iyak at nagsisisigaw, nagmamakaawa. Alam ko masakit yun. Hindi lang dahil sa napupunit ang kanyang, kundi sa napupunit niyang pagkatao. Ngunit determinado akong makaganti. Determinado akong ipadama sa kanya ang sakit na aking naranasan. Ramdam ko pa rin ang puot sa aking puso. Ramdam ko pa rin ang galit. Ilapit niyo siya sa akin upang dilaan niya ang aking paa. Ang utos ko sa mga lalaki. Kinaladkad si Ivan patungo sa akin. At nang nasa harap ko na si Ivan, inutusan siya ng isang lalaki. "Dilaan mo ang paa ni Bossing." Sabay persahang pagdiin nila sa ulo ni Ivan patungo sa aking mga paa. Walang nagawa si Ivan kundi ang dilaan ng aking mga paa. At habang nasa ganoon siyang pagdidila, hinawakan ko naman ang isa sa mga lalaki, yung may hitsura at makinis. Nabalot ang buong kwarto ng halakhak at ng pag-iiyak at pagsisigaw ng pagmamakaawa ni Ivan. At ako naman, habang pilit na idinidiin ang mukha ni Ivan sa aking mga paa upang madilaan niya, enjoy na enjoy sa mga nangyayari. Nasa ganoon kaming eksena nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto. At laking pagkagulat ko nang makita kung sino ang nagbukas na yon. Si Marlon. Bigla naman akong nahinto sa aking ginagawa. At nang nagkasalubong ang aming mga tingin, kitang-kita sa mukha ni Marlon ang iba yung pagkagulat at galit. "Ang sama-sama mo!" sigaw ni Marlon sabay talikod at pahambalos na isinara ang pinto. Natigilan ako ng sandali. Nagtinginan sa akin ang mga lalaki. "Tuloy!" ang sigaw ko rin sabay tayo at inilak ang pinto. May guilt din akong nadarama sa nakita kong reaksyon na yon ni Marlon. Ngunit naalipin pa rin ako sa matinding pagnanasang makaganti kay Ivan. At tinapos namin ang aming ginawa. Binayaran ko ang mga lalaki. At yung lalaking nakapareha ko ay nagparamdam pa na gusto niyang bumalik. Inihatid ko sila sa labas ng bahay pagkatapos ko silang mabayaran ng malalaking halaga. Nang binalikan ko si Ivan sa kwarto, nakaupo na siya sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakatali pa rin sa kanyang likod. Nakakaawang tingnan habang nasa ganyang ayos na ang t-shirt ay gutay-gutay na at ang pantalon ay nakababa pa rin sa kanyang mga paa. Wala siyang imik. Tahimik na nakayuko at umiiyak. Ramdam ko ang aking tagumpay sa nasaksihan ko sa kanya. "Pwede bang makuha ko na ang pera, love?" Ang mahina niyang sambit. Kitang-kita ko ang mga luhang dumaldalaw sa kanyang mga pisngi. "Pera lang talaga ang katapat mo, ano?" Ang sarkastiko ko namang sagot. "Kailangan ko lang kasi, love. Maawa ka." At kung sabihin kong hindi ko ibibigay sa'yo, nahinto siya. "Bakit kailangan mong gawin sa akin ito kung hindi mo naman pala ako babayaran?" Ang tanong niyang halatang naiirita sa mga sinabi ko.
Dahil magsyota naman tayo, di ba? At kapag magsyota, di naman kailangang libre ang pagkikipagtalik. Nahinto siya. Nag-isip. Kailangan ko lang talaga ang pera, love. Please. Ang pagbaba naman ng kanyang boses. Tila pinigilan lang ang sarili. Siguro, naisip niya na wala siyang choice kundi ang magmakaawa. Bahay ko kaya yun. At di hamak na mas puno ng muscle ang katawan ko kaysa sa kanya. Sa droga? Ang pabalang ko ring sagot. Hindi na ako nagdodroga, love. Sinabi ko na yan sa'yo, di ba? Eh saan? Para sa anak ko. Kailangan niya lang. Paano kung ayaw ko? Anong magagawa mo? Maawa ka naman, love. Please. O sige, lumuhod ka muna. Nahalata ko ang biglang lungkot ng kanyang muka. Sabay sa kanyang pagluhod sa akin. Kitang-kita ko ang kanyang panginginig. Marahil ay dahil sa magkahalong sakit pa ng kanyang katawan at matinding pagmamakaawa.